Naisabang sulong ng isang kongresista ang pagpapatigil ng pagpapatupad ng K-12 program sa bansa. Ayon kay Kabataan Party List Representative Sara Jane Ilago, kinakailangan munang masurin pa ito lalo na't batay sa kanilang pag-aaral, hindi ang mga kabataan ang magbebenepisyo sa naturang programa. Joy Gumatay sa detalye. Ang agarang pagpapatigil sa implementasyon ng K-12 program sa Pilipinas ang isa sa magiging panawagan ni Congresswoman Sara Jane Ilago ng Kabataan Party List sa pagpasok ng ika-17 Kongreso. Paglilinaw ng kongresista, kailangang ito'y muling masusing pag-aralan, gayong ayon sa pananaliksik ng kanilang partido, ang nagbebenepisyo sa programang ito ay ang mga kapitalistang ginagamit ang edukasyon upang kumita ng limpak-limpak na salapi at hindi ang mga kabataang Pilipino. Kita natin ngayon, yung orientation niya talagang mag-serve talaga sa profit. Sa National Capital Region, more than 80% ng mga senior high schools natin are private. Dagdag pa niya, hindi pabor ang Kabataan Party List sa labor export orientation ng naturang reforma sa sistema ng ating edukasyon. Lumalabas kasi na tila iniengganyo ng Department of Education o DepEd ang ating mga kabataan na kumuha ng dagdag 2 taong pag-aaral upang magawa ng mga itong mapantayan kung hindi man malampasan ang kakayanan sa pagtatrabaho ng ibang nasyonalidad sa abroad. Para kay Congresswoman Ilago, mas mabuti kung hihikayatin ang mga kabataan na manatili at magsilbi sa bansa pagkatapos silang mag-aral upang makatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Kung meron man raw inisyatibang magpapabuti sa sistema ng ating edukasyon, yun ay ang pagkakaroon ng dagdag suporta sa mga pangangailangan ng lahat ng paaralan sa bansa mula sa ating gobyerno. Sa ngayon nakikita natin hindi siya solusyon. Ang kailangan natin hindi dagdag na 2 taon, and kundi dagdag na chairs, rooms, books, and kasi yung maski yung mga basic needs sa loob ng ating mga paaralan ay talagang kulang na kulang. Ayan. At kung dadagdagan mo yan ng 2 taon, baka compromise naman yung quality, diba? At walang value na idadagdag dun sa quality na gusto nating ma-achieve. Hindi naman nagulat ang kasalukuyang kalihim ng DepEd na si Professor Leonor Magtolis Briones dito. Sa katunayan nga, bago pa siya umupo sa pwesto, ay inaasahan na niyang makakatanggap siya ng mga reklamo tungkol sa K-12 o ang pinakamalaking reformang isinagawa sa ating education system. Siniguro naman ito na sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipaglalaban niya ang dagdag 45 billion pesos sa kasalukuyang budget ng DepEd na sa ngayon ay pumapatak sa 364 billion pesos. Ang malaking porsyento nito ay gagamitin sa masinsinang pagsasanay ng mga senior high school teachers at sa pagrerebisa ng ating K-12 curriculum. Nagbigay naman ng pahayag ukol rito si Senador Bam Aquino o ang inaasahang susunod na kalihim ng Komite ng Edukasyon sa Senado ayon na rin kay Senador Vicente Soto III. Of course, other groups, if they want to repeal the law, that's their right as legislators. But I think at this point, yung efforts natin, nandito na to eh. The efforts, I think, should be to really make sure na yung goals ng programa talagang mangyari. Di ba? Because sayang naman, no? It's a lot of effort. It's it's a big reform. And as we know, lahat ng mga bagong reforma, talagang may mga issues yan. Let's do our best na masolusyonan kaagad ng ating gobyerno yung mga problemang yan, no? And give the best that we can give to our students. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Joy Gumatay.